Walang mataganap na victory parade sa Moscow sa Mayo siyam dahil sa patuloy na pag-atake ng Ukraine, mga drone at mga missile. Nakakagulat isipin na mahirap ang isipin noon ang ganitong pahayag mula sa Kremlin pero ngayon ay totoo na. Ang nanginginig sa takot na si Vladimir Putin ay nag-anunsyo na nagpasya ang mga otoridad ng Russia na radikal na bawasan ng tradisyonal na engrandeng seremonya ng victory parade sa Moscow. Sa ikasiyam ng Mayo 2026, gaganapin ito ng walang paglahok ng mga kagamitang militar. Sa halip ng mga tangke at mga sistemang misael, tanging mga nagmamartsa lamang na hanay ng mga mananakop ang dadaan sa Red Square. Mangyayari ito hindi lang sa Moscow kundi sa lahat ng lungsod ng Russia. Takot ang mga Ruso na durugin ng mga drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ang kanilang mga hanay sa parada. Kahit parang palusot lang ito. At ang mga pag-atake sa mga oil refinery sa mismong Tuapse ay nagpapakita na wala nang matinong depensang panghimpapawid sa Russia. Lahat ay nasa frontline o nagbabantay sa mga palasyo ni Putin. Sa ganitong sitwasyon, hinikayat ng Kremlin ang mga Ruso na ilipat agad ang ipon mula sa ilalim ng kutson papunta sa mga bangko para magamit ng Estado ang perang ito para mapatatag ang ekonomiya. Ano sa tingin nyo? Diretso itong sinabi ni Nabiulina. Ang kasaysayan ang nagiging tanging pinagmumulan ng pondo para sa ekonomiya ng Rusya. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Kaya nagpasya ang mga autoridad ng Russia na bawasan ng husto ang tradisyonal na engrandeng seremonya ng victory parade sa ikasyam ng Mayo. Ngayong taon, gaganapin ito ng walang paglahok ng mga kagamitang militar. Inanunsyo ito ng Ministry of Defense ng Russian Federation nitong Martes. Sa halip na mga tangke, mga sistemang missile at iba pa, tanging mga nagmamartsa lamang na hanay ng mga mananakop ang dadaan sa Red Square. Hindi rin sasali sa parada ang mga kadet mula sa Suvorov, mga paaralang militar, Nakhimov na paaralan at mga korpus ng kadet. Sa madaling salita, maglalabas lang sila ng isang grupo ng mga mananakop na ito, mga kasali sa espesyal na operasyong militar. Magmamartsa sila at doon na matatapos ang lahat. Pero may isa pang detalye, nakakatawa talaga ito kung tutuusin. Sa halip na parada ng mga kagamitan, nakatakda ang broadcast sa telebisyon ng operasyon ng mga tropa na kumikilos sa espesyal na operasyong militar. At pati na rin ang mga naka-duty sa puwersang missile, sa puwersang panghimpapawid at pangkalawakan at sa mga barko. Ibig sabihin, ipapakita lang sa mga Ruso ang cartoons at pelikula tungkol sa kung paano namamatay sa Ukraine ang mga barbarikong okupante at mabangis na tropang Ruso. Iyan ang ipapakita nila, cartoons at pelikula kapalit ng parada. Nakakatawa dahil sabi ng Ministry of Defense ng Russia, ang desisyon ay dahil sa kasalukuyang operatibong sitwasyon. Anong nangyari? Anong klaseng sitwasyon ba ito? Ayon kay Vladimir Putin, ayon pa rin sa plano ang lahat. O hindi na ba ayon sa plano? Ano na ba ang sitwasyon? Dapat ding tandaan na mula 1,975 hanggang 2,017 walang mabibigat na sasakyang militar sa mga parada sa Rusya. Isang makatwirang panahon kung kailan, bakit pa kailangang magyabang ng armas? Pero noong 2008 mismo bago ang pag-atake ng mga mababangis na Ruso sa Georgia, bago ang pahayag ni Vladimir Putin na hindi niya papayagan ng anumang plano ng NATO na sakupin ng Russia, noong 2008 nagsimulang ilabas sa Red Square ang mga missile complexes, armored vehicles, tangke at kung ano-ano pang pagpapakita ng lakas ng armas. Ang punto ay noong 2008 naging malinaw na si Vladimir Putin ay tumututok sa militarisasyon at pananakot sa mga kalapit bansa. Dagdag pa rito, hinuhugasan ang otak ng mga Ruso na gusto silang sakupin ng kanluran at buong NATO at ito raw ay nagsimula sa mga paradang iyon. Pagkatapos sakupin ang mga teritoryo ng Ukraine noong 2014 itong si Vladimir Putin na puno ng tagumpay ay nagtala ng bagong record noong 2015. Sa Red Square, lumitaw ang 174 na unit ng mga sasakyang may gulong at caterpillar mula sa iba't ibang taon, pati na rin ang 140 na eroplano at helicopter. Ngunit ang pinakamababang record ay naitala ng parada noong 2024. Dati, 61 lang ang unit ng sasakyan at 15 ang eroplano. Sa huli, kay Putin, ang espesyal na operasyong militar ay talagang ayon sa plano na pagdating ng 2026, wala nang kahit anong sasakyan sa Red Square.
Hindi pa rin malinaw kung sino sa mga dayuhang leader ang dadalo sa parada sa 2026. Noong Lunes, hindi sinabi ni Dmitry Peskov kung sino-sinong dayuhang leader ang pupunta kay Vladimir Putin. Sinabi ng katulong ni Vladimir Putin na si Yuri Ushakov na ilang mga banyagang politiko ang magiging bisita ng kalbong diktador. Gayunpaman, hindi rin niya nasabi ang mga pangalan nila. Halimbawa, sa Mali, Africa, may hunta raw ang suportado ni Vladimir Putin. Unti-unting nawawalan ng kapangyarihan ng hunta dahil sa matinding panggigipit ng mga rebeldeng Tuareg. Baka yung hunta na yon ang dumalo kay Putin sa parada ng kahihiyan. Sinabi na dati ni punong ministro Robert Fico ng Slovakia ang plano niyang bumisita sa Moscow. Noong Abril 11, sinabi niyang hindi pinadaan ng Latvia at Lithuania ang kanyang eroplano. Kalaunan, gumawa rin ng kaparehong desisyon ang Estonia at humiling si Fico ng koridor para sa rutang daraan sa Poland. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Fico na nagpasya siyang huwag sumali sa parada ng kahihiyan sa Moscow. Kalaunan, nalaman na tulad sa Moscow, magpaparada rin ng tagumpay sa St. Petersburg sa Mayo 9, pero mas pinaikli ang format. Gaganapin ang aktibidad na ng walang tradisyonal na pagdaan ng kagamitang militar. Wala ring ipapakitang ni-restore na tangke na T-34 na sa mga nakaraang taon ay karaniwang unang inilalabas. Baka pati ang tangke na yon ay naipadala na rin sa prente. Sasali sa parada ang mga kadet mula military na universidad, pero wala roon ang mga Nahimov, Suvorov at iba pang kadet gaya sa Moscow. At nang nagsimula ng lantaran ang panunukso sa mga Ruso, tipong, "Oh, nasaan na ang parada ninyo?" Hello, magigiting na Ruso. Kumusta espesyal na operasyong militar ayon sa plano? Ayos lahat. Pero nasaan ang parada? At pagkatapos nito, inihayag ng Kremlin na ang desisyon na kanselahin ang bahagi ng parada ay dahil sa banta ng terorismo mula sa Kyiv. Na-imagine mo ba? CP kay Peskov, tagapagsalita ni Putin. Ginagawa ang mga hakbang para mabawasan ang panganib. Tuloy ang parada, pero tandaan na anibersaryong parada yon noong nakaraang taon. Malaking parada yon, parang ginagawa tuwing espesyal na anibersaryo kahit hindi naman anibersaryo ngayon. Ganun na talaga ang plano noon pa. Bakit kayo nagtatanong tungkol sa kagamitan? Sa totoo lang, bukod sa kulang sa kagamitan, kahit sa prente at takot ni Vladimir Putin na tamaan ng drone at missile ng Ukraine ang parada, isa pang dahilan ng pagkansela ay baka kulang lang talaga sa pondo para dito. Walang pera, ipapaliwanag ko ngayon. Ang ipon ng mga Ruso ang naging halos tanging pinagkukunan ng pondo para sa ekonomiya dahil sa mga parusa, nagsara ang mga kanluraning pamilihan ng kapital para sa mga kumpanyang Ruso. Ayon kay Elvira Nabiulina, pinuno ng Central Bank ng Russian Federation, ito ang kanyang pahayag. Pakinggan ninyo, sa kanilang kabastusan, napakakapal ng mukha ng mga Rusong ito. Pakinggan nyo lang ang sinasabi niya. Bago ko sipiin si Nabiulina, gusto ko lang ipaalala na mula pa 2008 matindi na ang galit ng mga Ruso sa kanluran. Masama ang kanluran, gusto nilang alipinin ang inang Rusya. Sa kanila, puro gay parade at iba pa, ganun lang. Siguro naalala nyo rin, 20 taon nang sinasabi ng mga Ruso na babagsak na ang kanluran at mawawala ang dolyar ng Amerika. Mawawala na rin ang Europa at iba pa. At ngayon, sinabi ni Nabiulina at ito ang kanyang sinabi, CP. Bago ang 2022, ang ating mga nangungutang, ang ating mga kumpanya ay may akses sa, sabihin na nating, ipon ng mga mamamayan ng Europa at Estados Unidos. Ipon talaga. Dahil mababa ang inflation sa mga bansang yon, mababa rin ang mga interest rate. Makakahiram ang ating mga kumpanya ron mula sa mga ipong iyon sa mas mababang interes. Sa madaling sabi, ito ang export natin. Ang export sector na kumukuha ng mga pautang sa ibang bansa ay maaring umutang sa mga mamamayan ng Europa at Estados Unidos para mapalago ang produksyon ng mga kalakal na iniluluwas nila roon. At ngayon, hindi na natin ma-access ang pandaigdigang ipon. Ang tanging pinagmumulan ng pondo ay ang ipon ng mga Ruso. Kung hindi niya naintindihan, inamin ni Nabiulina na ang ilang hindi sibilisadong Ruso ay walang hiya at sinamantala ang benepisyo ng kanluran. Walang hiya nilang kinukuha ang pera mula sa kanluran para sa sariling pag-unlad, pero matindi rin ang galit ng mga Rusong ito sa kanluran. Ganon katindi ang pot nila kaya nagsimula sila ng digmaan. Sa huli, natagpuan ni Anton Siluanov, ministro ng pananalapi ng Rusya, ang paraan para itayo muli ang ekonomiya ng bansa. Sinabi niya na dapat kunin ng mga Ruso ang kanilang ipon mula sa ilalim ng unan.
Dalhin ang mga ito sa bangko o pamilyang pinansyal para magsimulang lumago ang pera at magtrabaho para sa Estado. Susunod ay isang sipi mula kay Silwanov. Ang bawat tao ay may ilang ipon. Paano mo gagamitin ito? Ilalagay mo lang ba sa ilalim ng unan o gagamitin mo sa iba't ibang instrumento? Pinakasimple, pwede itong ideposito sa bangko. Ang pera na inilalagay lang sa ilalim ng unan ay unti-unting nawawalan ng halaga sa paglipas ng panahon. At ang pera na inilalagay sa mga deposito sa bangko o sa mga pamumuhunan ay tumutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng Russia. Ang malaga rito, hinihiling na ng Kremlin sa mga Ruso na ibigay ang kanilang ipon kay Vladimir Putin para sa digmaan laban sa Ukraine at sa kanluran.